Gising na si Amo. Amo, okay ka lang ba, Amo? Huwag mong sirain ang aking tindahan. Langsing, magpakasal. Saan galing ang iyak? Amo? Amo? Ate, hindi naman talaga patay si Amo? Ang huling natira sa bahay na pagkain ay ibinigay kay Kong Fei-Fei. Pero si Kong Fei-Fei ay pinahirapan si Amo hanggang mamatay. Grabe talaga. Umalis si Amo. Malapit na ang kamatayan natin. Hindi na malayo. Saan ito? Hindi ba ako nasa harap ng paaralan? Nagtiinda? Paano ako napunta dito? Anong supermarket ito? Bagong bukas ba ito sa paligid? Wala na si Amo. Saan kayo pupunta? Kasalanan ng babaeng si Kong Fei-Fei. Kung hindi dahil sa kanya, Hindi mamamatay si Amo. pupuntahan ko siya at pagsasabihan. Patay na si Amo. Bakit pa tayo nabubuhay sa mundong ito? Walang saysay. Pupunta na ako kay Kong Fei-Fei ngayon. Ang babaeng ito ay desperado. Tama na. Sa puso ni Amo, si Kong Fei-Fei lang, isang babae. Ngayon, umalis na si Amo. Dapat ayusin ang kanyang mga huling bagay. Kung sasaktan ninyo si Kong Fei-Fei, kahit patay na si Amo, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. Hindi ko inaasahan. Ang daming gamit sa supermarket na ito. Ano itong iyak na naririnig? Kahit malalim na ang nilakad ko, naririnig ko pa. Ang ingay. Ang ingay. Kaya, napunta ako sa ibang mundo. Napunta ako sa isang galaxy na libu-libong light years ang layo mula sa Earth. Kaya, ang apat na babaeng ito ay aking mga tenant. Ang mahalaga, ang apat na tenant na ito ay labis na nagmamalasakit sa orihinal na katawan, tapat at buong puso. Pero ang orihinal na katawan ay araw-araw na nambubugbog sa kanila. Gusto ko talagang patayin ang sarili ko. Dapat mamatay ako. Gusto ko talagang patayin ang sarili ko. Tigilan mo na ang pagsuntok. Kagigising mo lang. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Pasensya na. Mali ako. Huwag mo akong saktan. Ako, Hindi ko naman sinasadyang saktan ka. Sino ang tumunog ang tiyan? nasira ang tiyan ko dahil sa pagkain, kaya tumunog ang tiyan ko. Hindi ako gutom kahit kaunti. Ito ang nasa bahay. Huling kalahating lata ng ipis. Anong sabi mo? Lata ng ipis? Tama? Ito ang buwan ng lata ng ipis na ibinibigay ng Panginoon. Kayo? Kumakain kayo ng ipis? Ngayon ay katapusan ng mundo. Bukod sa ipis na ito na matibay na hayop, patay na ang ibang nilalang. Kung maaari, pakikain na lang kayo. Anong amoy ito? Pwede bang kainin ito? Pakiusap, huwag ninyong sayangin ang pagkain. Ito ang nasa bahay. Huling kalahating lata ng ipis. Ang susunod na supply ay mahigit kalahating buwan pa. Ang pamumuhay sa katapusan ng mundo ay napakahirap. Kung sana sa panaginip ko ang mga bagay sa supermarket na iyon ay mailabas ko, kahit isang mansanas lang, ayos na. Itong mansanas. Talaga bang kinuha ko ito mula sa supermarket? Hindi ito panaginip. Kaya, hindi na ba ako mag-aalala tungkol sa pagkain? Nagutom na kayo, di ba? Luluto na ako agad. Kumuha muna ako ng mansanas, pansamantala. Ito ay mansanas. At saka sariwang mansanas pa. Ang ganitong mansanas,
Sa black market ay maaaring ipagpalit. Ng 500 lata ng ipis. Gusto mo bang kumain? Kunin mo na at kainin. Ama, alam ko na ang mansanas na ito ay napaka-mahalaga. Pero, maaari mo bang hintayin na maging adulto si Xiaoxue? Saka mo siya kunin? 3 buwan? Sa 3 buwan, magiging adulto na si Xiaoxue. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Ito ay Mandarin. Bakit hindi ko maintindihan? Ama? Ibinigay ninyo ang napakamahalagang mansanas kay Xiaoxue. Hindi ba ibig sabihin noon gusto ninyo siyang kunin ngayon din? Ano ba yung kalokohan? Mansanas lang naman ito, di ba? Sobra naman kayo. Mukhang masyadong bigla ang pagbabago ng ugali ko sa kanila, kaya sila nababahala. Mas mabuting panatilihin ko muna ang pagiging masamang tao ko. Kainin mo na sabi. Kain na, sabi ko eh. Ginoo, ako. Pwede ko ba talagang kainin ito? Mansanas? Sumasagot ka pa? Kain na. Di ko kaya. Kakain ako. Ang sarap! Paano nagkaroon sa mundo ng ganito kasarap na pagkain? Ate, ang sarap nito. Kumain din kayo. Nakakaawa talaga sila. Bilang isang kusinero, makakita ng taong hindi sapat ang pagkain ay mas masakit pa kaysa sa sarili kong pagkagutom. Siya. Ang kapalaran ng mundo ay responsibilidad ng kusinero. Ako, tiyak kong papakainin ko kayo hanggang mabusog. Mansanas lang naman ito, parang galing sa langit na prutas. Mayroon ng bawat isa. Kainin niyo lahat. Ito sa iyo. Hawak. Ito sa iyo. Hawak. At ito sa iyo. Ginoo, ito mong maraming mansanas? Saan galing? Kung ito ay pinalitan ng dilatang ipis, ito ay sapat para sa atin ng halos kalahating taon. Ang dilatang ipis na yan ay pagkain ba ng tao? Tinitiyak ko sa inyo. Basta't susunod kayo sa akin mula ngayon, papakainin ko kayo ng masasarap sa bawat pagkain. Ginoo, hindi naman kayo. Ipagbibili kami? Ano ba yung sinasabi mo? Paano ko magagawa ang pangangalakal ng tao? Ang mga supplies na ito, saan ba talaga galing? Kumain ba kayo ngayon ng puso ng oso at abdo ng leopardo? Bakit ang dami ninyong tanong? Nakatira kayo kasama ang tagapagluto. Hindi naman kayo magugutom. Hintay kayo. Pupunta ako ngayon para gumawa ng pagkain para sa inyo. Ano ba ang nangyari kay Ginoo ngayon? Bakit niya ibinigay ang napakamahal na mansanas sa atin? Hindi ko rin alam. At ang mansanas na ito, saan ba galing? Binigyan tayo ni Ginoo ngayon ng napakagandang bagay. Hindi kaya mamayang gabi ay gagalawin na si Xiaoxue? Hindi ba matagal nang gusto ni Ginoo na gawin iyon kay Xiao Ixue? Kung mamayang gabi ay ipilit ni Ginoo, wala tayong magagawa kundi pakalmahin si Xiao Ixue. Kaya hindi ito panaginip, kundi ito ay isang paglalakbay sa panahon na may dala akong sariling espasyo. Kapag gusto ko, maaari kong dalhin ang supermarket na ito at ang mga laman nito sa labas. Ngunit ang supermarket na ito ay may sapat na mga supply, pero ito ay panahon ng apocalypse. Darating ang araw na mauubos ang lahat. Kailangan nating humigpit ang sinturon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa aking 10 taon na karanasan bilang chef, tiyak na galing ito sa kusina.
Wala ni isang magagamit na bagay? Sabi nga, ang isang bihasang kusinero ay hindi makapagluto ng walang sangkap. Wala akong lutuan. Nga pala, pwede akong kumuha sa supermarket. May supermarket ako? Bakit ako mag-aalala na hindi makapagluto? Wala nang paraan. Ngayon, kailangan maghintay ng 3 araw. Ang mansanas na ito ay talagang napakahalaga. Xiaoyu, bakit kayo bumalik? Hindi ba sinabi ko sa inyo na ibigay ang mansana sa akin? Mengmeng, may problema. Narinig ko na ibebenta ako ni Ye. Sa wakas, darating na tayo sa ganitong hakbang? Wala na talagang pagkain sa bahay. Narinig ko na ang lord ng ating neighborhood ay pervert. Gusto niya ang mga dalagang walang karanasan. Lolo muna niya sila, tapos puputulin ang kanilang laman at kakainin. Kaya pala nakakuha si Ye ng napakasariwang mansanas. Ang masama, kumain ako ng isa. Ate, ano ang gagawin ko? Ayoko kayong iwan. Xiao Shui, huwag kang matakot. Hindi tayo maghihiwalay. Sa kusina, wala nang kagamitan sa pagluluto, pero buti na lang makapagpakulo ng tubig. Pansamantala, ito muna ang gamitin natin. Pagkalipas ng 3 araw, masisiyahan na kayo. Pagkalipas ng 3 araw, masisiyahan na kayo. Anong ginagawa nyo? Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Huwag mo lang ako ibenta. Bakit ka umiiyak? Sabi ko sa'yo, ang pag-iyak ay gumagamit din ng enerhiya. Hindi ba kayo gutom? Tara, kumain muna tayo. Ito ay instant noodles. Mansanas na naman? Instant noodles na naman? Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ng magandang araw. Baka naman ibinenta na ni Sir, si Xiao Shui. Ano pang hinihintay nyo? Tara, kumain na. Ang bango. Hindi pa ako nakaamoy ng ganito kabangong amoy. Tara. Ngayon, pansamantala muna tayo dito. Pagkalipas ng 2 araw, magluluto ako ng masarap para sa inyo. Ang tawag ni Sir sa instant noodles ay pansamantala. Dati, ang ganitong magandang bagay ay diretsyo niyang dinadala kay Kong Feifei. Ngayon, bakit naman siya nagpakasarili na ibigay sa atin? Malamang, nasaktan siya ni Kong Feifei noong nakaraan. Nakita na niya ang tunay na pagkatao ni Kong Feifei. Tahimik lang. Dati, hindi ko talaga matanggap na inaabuso ni Kong Feifei si Sir. Sinabi ko lang isang salita laban kay Kong Feifei at kinutom ako ni Sir ng isang buong linggo. Hindi ko alam kung ano ang plano ni Sir. Talaga nga, hindi nila gusto ang instant noodles. Alam ko, hindi ito masarap. Pero ngayon ay hindi talaga pwedeng magluto, di ba? Lolo, sa panahon ng katapusan, limitado ang resources. Karaniwan, araw-araw kumakain lang kami ng kaunting delata. Ngayon, nakakain na kami ng mansanas.
Ito? Hindi nyo ito kinakain? Lolo, ayaw naming sayangin. Tama naman. Ano bang masarap sa mansanas? Mukhang pagkalipas ng 3 araw, kailangan kong magpakita ng galing. Ano ba itong ginagawa nyo? Lolo, ang mga magagandang bagay na ito, hindi na namin kakainin. Hiling lang namin. Huwag nyo si Xiaoshu ipagbili. Lolo, kung gusto niyo po ang mga ito ibigay kay Kong Fei, kunin niyo na lang po. Lolo, pakiusap, huwag niyo ipagbili si Xiaoxue. Gagawin namin ang lahat para sa inyo. May 5 tayo sa pamilya, hindi sapat para sa atin. Bakit pa ibibigay sa kanya? Tama, hindi kailangan yun. Hindi bagay sa masamang tao ang persona. Kumain na kayo, bakit ang dami nuwing sinasabi? Kung kayo ay magsasalita pa ng marami, ipapako ko kayo. At hahampasin. Tayo? Bangon na. Kumain na kayo. Mahal, ang tatay ay magbibigay sa atin ng pagkain ngayon ng mga masustansyang bagay. Sigurado ka na lalaki kang mas malusog. Ate Yi, nagdadalang tao ka pa. Kumain ka na ng natitirang sabaw ng noodles. Paano naman iyon? Ikaw rin ay naghirap para lang makakain ng instant noodles. Ito. Ang iyong kabutihan, pinahahalagahan ko ito. Ate, ikaw na lang ang uminom ng sabaw na ito. Sa pagitan nating huwag na tayong mag-away-away. Si Xiaoxue ay may mabuting intensyon din. At mayroon din ako. Siya, inom ako. Mahal, tingnan mo, ang 3 ninang mo kung gaano sila kabait sa iyo. Sana ay lumaki kang malusog at malakas. Anong sustansya ang meron sa sabaw na ito? Puro additives ang nasa loob. Ang baho naman nito. Tama, end of the world na ito. Sino pa ang mag-iisip maligo? Lolo, anong problema mo? Wala lang. Gaano na kayo katagal hindi naliligo? Lolo, mahigit 1 linggo na yata. Dati nag-aalala kami sa iyong kaligtasan. Walang isip na maligo. Kaya ngayon ay maligo tayo ng masaya. Ito ay sabon panligo. O isang buong bote. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ito ay para sa Panginoon. Sabon na para lang sa kanya. Ano ang ginawa namin para makuha ito? Hindi naman ganoon kalala. 1 bote lang ng sabon. Maligo na muna kayo. Medyo mabaho, pero pagkatapos niyong maligo, sabihin niyo agad sa akin. Kailangan ko ring maligo ng maayos. January 5th. Ang bango mo. Itong sabon na bigay ni Amo, kumpara sa mga naamoy ko dati, mas mabango ito sa kanilang lahat. 1 litro. Ito. Itong 1 bote ng sabon lang, kung gagawing delatang ipis, sapat na para sa ating ilan, makakain ng ilang taon. Mukhang tiyak na naibenta na ni Amo si Xiaoxue. Itong sabon ay ebidensya. Pinakain ako ni Amo ng masarap at pinainom ng maganda. Ngayon, pinaligo pa ako. Lahat ay para maibenta ako sa magandang presyo. Ate, ano ang gagawin natin? Ayaw kong ibenta. May paraan ako. Ang ating amo, hindi ba gusto niya ang mga birhen? Kung hindi na birhen si Xiaoxue, hindi ba si amo hindi na maaaring ibenta si Xiaoxue? Ate Yiyi, ikaw. Ano ang sinasabi mo? Bata pa si Xiaoxue. Paano mo siya itutulak sa kapahamakan? Xiao Yu, isipin mo ng mabuti.
Kung papayagan mo si Xiao Shui na maibenta sa manyak na amo, o kaya siya manatili sa atin? Ate, tama si Ate Yiyi. Basta't tayong apat magkakasama pa. Wala na akong kinakatakutan. Xiao Xue. Pasensya ka na. Halika, maligo muna tayo. January 5th. Ginoo. Nandito na ako. Anong ginagawa mo? Ginoo. Alam ko, binibigyan mo na naman ako ng mansanas. Pinapaligo mo na naman ako. Gusto mo bang? Hindi naman isang mansanas lang at isang bote ng shampoo. Ganito ba talaga? Ginoo, huwag ka ring matakot. Tigil. Kakaligo lang. Magbihis ka naman ng maayos. Isuot mo na ang damit. Ginoo, Ayaw mo na naman akong sundin. Ginoo, huwag po kayong magalit. Isusuot ko na. Ang sobra naman ng apocalypse na ito. Basta may pagkain, ibibigay na agad ang sarili. Kung bago ako matransmigrate, kahit na maubos ang pera para lang makapag-asawa, hindi rin siguradong hahawakan. Ginoo, nakapagbihis na ako. Ito ang itsura ng isang dalagang dalaga. Ginoo, kayo, talaga pong hindi ninyo ako kailangan samahan? Hindi. Silang tatlo? Malamang tapos na ring maligo? Aba, ang mga damit na ito dalhin na sa kanila para isuot. Opo. Sandali lang. Ginoo, Simula ngayon, kung wala akong pahintulot, bawal kang pumasok sa kwarto ko. Naiintindihan mo ba? naiintindihan ko po. Xiao Oxue. Ayos ka lang ba? Ito ang ipinabili ni Ginoo na damit para sa inyo. Isuot na ninyo. Bagong damit. Xiaoxue, ito ba ay dahil napasaya mo si Ginoo? Ibinigay ba ni Ginoo sa iyo? Buti naman, walang malaking problema sa katawan. Hindi ko inakala na si Ginoo pala ay maalaga. Xiaoxue, Anong nangyari sa iyo? hindi ako hinawakan ni Ginoo. Desidido siyang ibenta ako. Ano? Paano nangyari? Noon, Ginoo, ginawa ko ang lahat ng paraan para makuha ka. Ngayon, bakit? Mukhang nag-alok ang Panginoon ng presyong hindi kayang tanggihan ng Ginoo. Ito ay para sa inyo. Magpalit na kayo. Ito, mayroon din kaming bagong damit. Ibig sabihin, Ginoo, ipagbibili mo kaming apat lahat? Ito ba ay sa inyo kaninong masamang ideya? Ginoo, akin lahat ang mga ideyang ito. Wala silang kinalaman, Ginoo. Kung gusto mong parusahan, parusahan mo lang ako. Hindi po, Ginoo kaming lahat. Ang nagdesisyon, kung gusto ninyo kaming parusahan, parusahan ninyo kaming lahat. Tumayo ka kayo rin. Tumayo na kayo. Ginoo, Pwede ba kayong wag nang laging lumuhod? At buntis ka pa. Paano kung masaktan ang katawan mo? Ginoo, hindi po kayo galit? Ako. Galit man ako. Hindi naman kailangang laging lumuhod. Kayo po ang nagtakda ng patakaran. Kapag nagkamali kami, dapat kaming lumuhod. Ako? Simula ngayon, wala na ang patakarang iyan.
Kayo ngayon ang pinakamahalagang gawain ay alagaan ang inyong sarili at maging malusog. Naku, Gusto ng Ginoo na ipagbili kaming 4. Ang inyong pangunahing gawain ngayon ay alagaan ang inyong katawan at maging malusog. Ika-6 ng Enero. Kain na! Anong nakatitig ka? Mabubusog ka ba sa titig? Halika na, kumain na tayo. Ate Gatas, ba ito? Malamang. Hindi pa ako nakatikim. Mga bagay na hindi pa ninyo nakakain. Marami pa. Pero mula ngayon, hindi na kayo magugutom. Bakit? Gusto ninyo na namang sumabat? Hindi po. Pakainin niyo ako. Lolo, anong ginagawa mo? Nagbibilang ng araw. Hindi ninyo alam kung gaano ako kasabik sa pagdating ng araw na iyon. Nagbibilang ng araw. Hindi ninyo alam kung gaano ako kasabik sa pagdating ng araw na iyon. Siya nga pala, yung mga damit dati, itapon ninyo na. Lolo, yung mga damit namin, masusuot pa naman. Bakit itatapon? Para saan pa ang mga damit na iyan? Panggatong ba? Ang sabi ko, itapon ninyo, itapon ninyo. Mukhang nag-aalala si Lolo pagkaalis namin makita ang mga damit namin. Maaalala kami sa pamamagitan ng damit. Ika-7 ng Enero. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Ang saya ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Ang saya ko, nanginginig ang mga kamay. Seksyon ng gamit sa kusina, tapos nang i-renovate. Na-unlock na, maaaring gamitin ng host. Dumating na. Tingnan nyo, magluluto ako ng isang handaan. Mabigla sila. Kung wala ang pahintulot ko, walang sinuman ang pwedeng pumasok sa kusina. Sinabi ni Lolo na dumating na. Ano ba ang dumating? Ano pa kaya? Siyempre, dumating na ang kukuha sa atin. Buksan ang pinto. Rasyon. Nandito na nga sila. Ano ang gagawin natin? Xiaoxue, huwag kang matakot. Tumahimik muna tayo. Baka akalain nila na wala tayo. Aalis sila. Busy kami. Buksan mo na. Alam namin nasa loob kayo. Matagal ko na silang nakaayos na. Walang saysay ang magkunwaring wala tayo. Habang hindi ko pa naririnig ang katok, kailangan nating silang paalisin. Sino yan? Kami ay tagabahay ng Panginoon. Anong pakay nila? Nandito kami para magbigay ng rasyon. Ngayon, Oo, pero ang tagapamahagi ay dumarating sa hapon. Ba't ngayong umaga pa dumating? Siguradong sila ay mga peking tagapamahagi. Kapag binuksan natin, sasakmalin nila tayo. Gusto ba ninyo ang rasyon ngayong buwan? Kung di kayo magbukas, aalis na ako. ayaw namin. Bago. Humihingi ng dagdag. Ang rasyon ay madalas kong nakikita. Ngayon ay nakatagpo ako ng ayaw ng rasyon. Ang mga dilatang ipis na ito ay akin na lahat. Ano na namang nangyayari? Umalis na ba sila? Parang... Oh? Buti naman. Ako, hindi na tayo dadakpin. Pero, sinira natin ang magandang balak niya. Kapag nalaman niya, paparusahan niya tayo.
Okay lang. Basta tayong apat ay laging magkasama. Walang hirap na hindi natin malalampasan. Tama. Kahit anong hirap ay malalagpasan. Kawali, mantika, dito. Mga sangkap, dito. Lahat, dito. Sa tuwing naiisip ko kung ano ang gagawin ko mamaya, nanginginig ako sa sobrang excitement. Sabi mo, matagal akong nasa kusina, anong ginagawa ko? Pasensya na sa tagal. Pasensya na sa paghihintay, lahat. Sasabihin ko sa inyo, naghanda ako para sa inyo ng isang malaking sorpresa. Siguradong magugustuhan nyo ito. Ang bango ng pagkain, parang galing sa harap ko mula sa cart. Yeah. Anong sorpresa? Sa totoo lang, 3 araw na ang nakalipas. Sinabi ko na sa inyo. Simula ngayon, magkakaroon na kayo ng magandang buhay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano kahusay ng pagluluto ko. Ang daming masasarap na pagkain. Ilang supplies kaya ang katumbas ng sasakyan na ito? Hindi ba ito panaginip? Ang bango talaga. Sa isang saglit, hindi ko alam kung alin ang unang aamuyin. Ang huling pagkain pala ay napakasagana. Kumusta? Natupad ko ang pangako ko, di ba? Simula ngayon, darating na ang magandang araw para sa inyo. Halika, ilagay natin ang mga pagkain sa mesa. Yeah. Ano ito? Dahil ba matagal na silang hindi nakakain ng masarap, biglang nakakita ng ganoong kasaganang pagkain kaya sobrang nasabik at nahimatay? Mukhang hindi pwedeng biglang bigyan sila ng marami nakakagulat na bagay. Kailangan dahan-dahan lang. Oh. Dahil kailangan dahan-dahan. Mukhang kailangan ko na lang ilabas itong pagkain para sa kanila. Sayang pinaghirapan ko ito. Ginawa para sa kanila. Ang daming masasarap na pagkain. Mukhang ako na lang ang kakain ito. Gising na. Ito ay sabaw ng isda. Ate, bakit mo ko kinurot? Parang nanaginip ako. Sa panaginip na iyon, itinulak ni Ye ang isang maliit na kariton. Sa kariton na iyon, puno ng pagkain. Kahit na ang pagkain sa loob, karamihan ay hindi ko pa natikman. Pero, ang bango-bango nito. Kapag sinabi mo iyan, parang ako rin ay nanaginip ng ganoon. Pero sa panaginip na iyon, Kinurot din kita ng ganyan, pero mukhang wala kang reaksyon. sa tingin ko, iyon ay nananaginip lang ako. Ganoon pala. Sa tingin ko, si Xiaoxiu ay namangha, kaya walang reaksyon. Pero mabuti na rin yon. Kahit na tungkol sa kariton, nalampasan na. Sa tingin ko, kayo ay nagkakaroon ng guni-guni dahil sa gutom. Wala namang kariton, wala namang mesa na puno ng pagkain. Tanging itong sabaw ng isda lang.
paghati-hatian ninyo. Yay! Narinig ko na ang nutritional value ng sabaw ng isda ay ilang beses kaysa sa instant noodles. Ito ba ay talagang para sa amin? Si Yiyi ay buntis, di ba? Sakto, makakainom siya ng sabaw ng isda para lumakas. Hindi ba sinabi ko sa inyo? Siguradong aalagaan ko kayo para maging mataba at malusog. Sundan lang ninyo ako. Hindi mo na kami ibebenta? Kailan ko sinabing ibebenta ko kayo? Hindi ba po kayo ang nagsabi? Pagkalipas ng 3 araw ay makukuha na ang lahat ng gusto natin? Ibig sabihin ba ibebenta mo kami para sa mga gamit? Anong kalokohan yan? Pasensya na po, Ginoo. Sabi ko, bumangon na kayo. Sabi ko sa inyo, bakit kayo nitong 2 araw ay laging nagbubulungan? Akala nyo pala ibebenta ko kayo? Hindi ba, Ginoo? Siyempre hindi. Ang sinabi kong pagkalipas ng 3 araw ay pagkatapos ng 3 araw bago ko kayo malutuan. Ang sabaw ng isda na ito ay hindi ba ang pinakamagandang ebidensya? Ginoo, sabi ninyo papaligayahin ninyo kami. Hindi naman pala ibebenta sa Panginoon. Ang sabaw ng isda na ito ay hindi ba masarap kaysa sa dilatang ipis? Hindi pa ba ito magandang buhay? Oo, syempre oo. Nagkamali pala kami ng pagkakaintindi kay Ginoo. Kaya ang kumatok kaninang umaga ay talagang naghatid ng rasyon na espesyal na sugo? Hindi lang namin siya pinapasok, kundi pinalayas pa namin siya. Ibig sabihin ba, wala tayong rasyon sa isang buwan? Ano bang sinasabi ninyo? Kanina habang nagluluto ako, may kumatok. Hindi pwede. Kailangan kong habulin ang ration. Tumigil ka! Lolo, huwag kang mag-alala. Basta't makikipag-usap ako ng maayos sa espesyal na sugo, ibibigay pa rin niya ang mga gamit natin ngayong buwan sa atin. Babalik ako agad. Ilang lata lang naman ng ipis, di ba? Mula ngayon, sumunod kayo sa akin, kakain tayo ng masarap sa bawat pagkain. Hindi pwede yan. Kahit hindi natin kainin, kailangan nating itago ang lata ng ipis sa bahay bilang reserbang pagkain. Sinabi kong tumigil ka! Ako, naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Pero hindi ka pa rin pwedeng lumabas. Pero ang lata ng ipis, Kukunin ko para sa iyo. Nakakita ba ako ng tama? Si Lolo ay kumukuha ng rasyon para sa atin. Ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Tama ba, di ba? Nagbago na si Lolo para sa ikabubuti. Hindi naman. Ang bilis bumalik ni Lolo. kailan pa nanggugulo ng pinto si Lolo? Darating na. Sino yan? Shan Mayren. Nasaan si Zhang Xiao? Kung Fei Fei, bakit ka nandito? Sino ka ba? Karapat dapat ka bang makipag-usap sa akin? Tinanong kita, nasaan si Zhang Xiao? Lumabas si Lolo. Hindi pa bumabalik. Wala si Zhang Xiao sa bahay. E di perpekto. Bakit ang gaganda ng suot nyo? Ito ang bagong damit na binigay sa atin ni Master. Wala ka riyan. Ang tarantadong Zhang Xiao, may bagong damit, pero hindi ako binigyan. Lalong lumalaki ang tapang niya. Kong Fei Fei, anong ginagawa mo sa bahay namin? Ano? Hindi ba ninyo alam na si Zhang Xiao ay ipinagbili na kayong lahat? Paano naman mangyayari iyon? Sabi ni Master kanina, hindi niya talaga kami ipagbibili. Naniniwala ka sa salita ng lalaki? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Gusto ko lang kumain ng mansanas. Hindi makapagbigay si Zhang Xiao, kaya kayo ipinagbili para sa supply. Para kay Zhang Xiao, kayo ay mga bagay na pwedeng ipagbiling supply lamang. Ang sinabi ba ni Master ay kasinungalingan lang sa atin? Ibebenta pa rin niya tayo? Sabi ni Master kanina na tutulungan tayong makuha ang supply. Iyon lang ay dahilan lamang para umalis. Ano pa ang hinihintay ninyo? Sumama na kayo sa akin. Gusto ba ninyong hintayin si Zhang Xiao? Na personal niya kayong ibigay sa akin. Hindi na. Sasama ako sa iyo. Xiaoxue, Mabuti naman at naintindihan mo. Buti na lang nakuha ko ang supply. Sa pagkakataong ito, hindi dilatang ipis, kundi cake at pastries. Buti na lang nabawi ko ang mga supplies. Lintik. Bakit ang bilis ni Zhang Xiao? Bumalik? Ang supermarket ko ay may lahat, pero walang lata ng ipis. Sana sa mga cake na ito, madistract sila.
Kong Fei, anong ginagawa mo dito? Ano? Pumunta ako sa bahay mo? Kailangan ko bang mag-advance? Nabatiin ka? Xiao Shui, hindi ba dati mo siya pinakaayaw? Kailan kayo naging close? Ginoo? Hindi mo ba ako ipinagbili kay Kong Fei? Sino nagsabi sa'yo? Wala iyon. Siya nagsabi. Ginoo, sinabi ko kanina, hindi kami ipinagbili, pero niloko niya tayo. Sinabi niya na ibibigay mo raw kami para ibenta sa kanya ang mansanas. Kong Fei, ang galing mo talaga. Zhang Xiao, mas mabuting intindihin mo. Nagbanggit lang ako na gusto ko ng mansanas. Ikaw mismo ang nagpalit sa akin ng mansanas. May ganon ba? Fei, ito ang aming bahay. Huling lata ng ipis na ito. Para sa iyo? Zhang Xiao, sasabihin ko sa'yo, gusto mong manligaw sa akin? Hindi sapat ang lata ng ipis para doon. Fei, ano ang gusto mong kainin? Basta sabihin mo lang. Kahit ang bituin sa langit, kukunin ko para sa iyo. Gusto mong pumulot ng bituin? Hindi mo ba iniisip ang kakayahan mo? Kung makakakuha ka ng isang mansanas, ituturing ko na may kakayahan ka. Fei, gusto mo ng mansanas? Oo. Kaya mo bang makuha? Oo naman kaya. Siguradong makakakuha ako ng mansanas para sa iyo. Totoo ba yan? Zhang Xiao, nasa bahay ako. Naghintay ako sa'yo ng ilang araw. Anong kalokohan yan? Nagbago na ako ng isip. Ngayon, huwag mong galawin sila. Huli na. Zhang Xiao, matagal ko nang ipinaalam sa Panginoon. Ang mga tao ng Panginoon ay papunta na. Kung hindi mo ibibigay ang tao ngayon, hintayin mo ang galit ng Panginoon. Ano ang ibig mong sabihin? Itong walang kwentang tao, hindi mo siya mapoprotektahan. Kung gusto mong protektahan ang iyong pamilya, payo ko sa iyo. Mag-ingat ka. Hayaan mo akong dalhin siya. Ano ba talaga ang sinasabi niya? Ang mga tao ng Panginoon ay parang mga asong ulol. Kapag nakagat ka na, hindi mo na sila maaalis. Kailangan nating protektahan si Xiao Xue. Ito ay pagsuway sa kalooban ng Panginoon. Kung hindi, mawawasak ang pamilya. Ang paghihiganti ng Panginoon ay hindi titigil. Ibig sabihin, kailangan ko munang harapin ang mga tao ng Panginoon. Pero si Kong Fei ay ginawa itong imposible. Tama, Zhang Xiao. Kahit gaano ka kawalang silbi, alam mo naman ang pagpili sa isang tao kumpara sa pagkawasak ng pamilya. Hayaan mo lang akong kunin ang batang ito at umalis na. Maari ka pa ring makasama ang iyong 3 asawa. Xiao Xue, anong gagawin mo? Ate, gusto kong mag-alay ng sarili para sa lahat. Tama na. Kung ganito na kayo at wala akong gagawin, lalaki pa ba ako? Manatili kayo rito. Ako na ang bahala sa natitira. Zhang Xiao, malaki ang tapang mo. Lumalaban ka sa Panginoon. Anong klaseng Panginoon yan? Sa paningin ko, siya ay isang napakasamang tao. Sinong tao ang may ganitong tapang na magsalita ng masama tungkol sa Panginoon? Sinong tao ang may ganitong lakas ng loob na naglakas loob na magsalita ng masama tungkol sa Panginoon? Ang bilis naman ng taong ito dumating. Hindi pa ako nakapag-isip. Paano ko siya haharapin? Manlalakbay na Kong Fei, nasaan ang babaeng sinabi mo sa akin? Kuya Wang, nandoon ang babae. Pero hindi ko alam kung si Zhang Xiao ano bang nangyari sa kanya ngayon. Bigla ayaw na niyang ibenta. Mukhang babaliin niya ang pangako sa Panginoon. Hindi ko inaasahan na sa ating barangay ay may ganito kataas-taas ang kalidad na birhen. Kuya Wang? Zhang Xiao, gusto mo bang mamatay? Naglakas loob kang sumuway sa Panginoon. Kuya Wang, sa tingin ko, si Zhang Xiao ay hayagang hinahamon ang paghahari ng Panginoon sa barangay. Zhang Xiao, malaki ang iyong loob. Dahil ang kailangan ng Panginoon ay birhen, hayaan ko si Xiao Xue na hindi birhen, di ba? Naisip ko na, Kuya Wang, huwag mong hayaang lokohin ka ni Kong Fei. Ano? Sa totoo lang, siya. Hindi siya birhen. Zhang Xiao, ikaw na ba ay? Kami ay mag-asawa. Gawin ang mga bagay na gustong gawin ng mag-asawa.
Iyan ay normal lang, di ba? Imposible. Tiyak na nagsisinungaling ka. Kuya Wang, maaari mong personal na suriin? Tiyak na siya ay birhen. Ikaw na isang tagalabas, mas alam mo ba kaysa sa akin? Kong Fei Fei, niloloko mo ako? Ginoong Wang, paano ko kayo lolokohin? Si Zhang Xiao ay walang ebidensya. Ikaw mismo ang mag-check. At malalaman mo. Paano ko ito susuriin? Kapag nasira, ikaw ba ang papalit sa kanya para aliwin ng Panginoon? Ginoong Wang, menor de edad pa siya. Tiyak na birhen siya. Niloloko ka lang ni Zhang Xiao. Kong Fei Fei, Huwag mo nang lokohin si Ginoong Wang. Ngayon ay katapusan ng mundo. Alam naman ng lahat kung anong klaseng tao ako. Ano ba? Isang taong may mataas na moralidad? ang Panginoon ay gusto lang ng birhen. Alam mo naman ang patakaran, di ba? O iniisip mo na tanga ako? Ginoong Wang, sa susunod, maghanap ako ng mas maganda para sa iyo. Huli na. Alam na ng Panginoon ang tungkol dito. Kung hindi ako makapagdala ng tao ngayon, wala nang susunod para sa iyo at sa akin. Sabihin mo kung paano ito aayusin. Ginoong Wang, may paraan ako. Baka hindi lang tayo mapaparusahan, magpapasaya pa sa Panginoon. May paraan ka? Gusto mong saktan ang asawa ko? Eh di wag kang magalit sa akin. Ginoong Wang, sa ating barangay, hindi ba may isang kilala sa lahat, ang White Lotus ng Tianshan? Ginoong Wang? Kong Fei Fei, kung hindi ako nagkakamali, birhen ka rin, di ba? Ginoong Wang, si Kong Fei Fei ay palaging sinasabi na siya ay Iceberg White Lotus. Tinatanong mo siya ng ganitong tanong? Hindi ba iyon isang insulto sa kanya? May punto ka, Kong Fei Fei. Sumama ka sa akin sa Panginoon. Kong Fei Fei, alam mo kung gaano katagal na nagnanasa sa iyo ang Panginoon? Sa wakas ngayon ay nagkaroon na ng pagkakataon. Zhang Xiao, nakatayo ka lang dyan. Hindi mo pa ba ako sasagipin? Hindi ka naman asawa ko. Bakit kita dapat tulungan? Zhang Xiao, hindi ba ako ang pinakagusto mo at pinakamamahal mo? Ihahatid na niya ako sa Panginoon. Hindi ka maaaring manood lang. Kong Fei Fei, wala na bang supplies ang bahay ninyo? Sa totoo lang, sumunod sa Panginoon ay hindi naman masamang bagay. At least, hindi ka magugutom. Baka bigyan ka pa ng Panginoon ng isang pirasong karne, di ba, Kuya Wang? Tama, sumunod sa Panginoon. Tinitiyak ko na hindi ka magugutom. Tama. Kuya Wang, ayon sa sariling patakaran ng Panginoon, kung maghahandog ako ng katumbas na halaga ng supplies, hindi ba ako maaaring hindi dalhin? Sa tingin mo ba, ang Panginoon ay nangangailangan ng kaunting supplies mo? Hindi naman. Talagang hindi nangangailangan ng Panginoon. Ngunit ito ay sariling patakaran ng Panginoon. Hindi dapat labagin ang patakaran, Kuya Wang. Sa ganoon, marami ka ng supplies? Oo, talagang marami. Hindi lang alam kung gaano karaming supplies ang kailangan kong ilabas para maging kontento ang Panginoon. Gaano karami? Isang babaeng kasing ganda mo, sa tingin ko, dapat ay nagkakahalaga ng 1,000 lata ng ipis. 1,000? Ang dami? Bakit hindi mo mailabas? Kaya ko. Ngunit, ang aking supplies ay nasa bahay. Kailangan kong bumalik para kunin. Papauwiin kita? Sa tingin mo ba ako ay tanga? Paglabas mo ng pintong ito, babalik ka pa ba? Kuya Wang, ano ang dapat kong gawin? Zhang Xiao. Pumunta ka sa bahay ni Kong Fei Fei, sa kanyang bahay, na may halagang 1,000 lata ng ipis. Kunin mo ang mga supply. Ako, Paano? Hindi mo ba alam ang daan? O gusto mo bang ako ang magdala sa kanya pabalik? Zhang Xiao, nakikiusap ako sa'yo. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Lahat ng aking mga suple ay nakatago sa ilalim ng aking kama. Pakiusap, tulungan mo ako, okay? Nakikiusap ako sa'yo. kukunin ko para sa'yo.
Pero Kuya Wang, sa panahong wala ako, kailangan mong alagaan ang aking mga asawa. Huwag mong hayaan silang abusuhin ni Kong Fei-Fei. Huwag kang mag-alala. Kahit paano, ako ay kinatawan ng Panginoon. Hindi ko gagawin ang anumang bagay na makakasira sa dangal ng Panginoon. Ang Kong Fei-Fei na ito ay talagang napakasama. Sa sarili niyang bahay, may halagang 1,000 lata ng ipis na mga supply at may kapal pa siyang mukhang humihingi ng pagkain sa akin. Ngayon ay katapusan ng mundo. Kahit gaano karaming supply, hindi sapat. Ako noon ay nagkamali. Kuya Wang, usapan na natin ito. Kunin mo ang mga supply at huwag mo na akong gambalain. Wala kang dapat ipag-alala. Ang Panginoon ay hindi naman kulang sa mga supply at hindi rin kulang sa babae. Pero madalas sabihin ng Panginoon, upang mabuhay sa katapusan ng mundo, dapat sumunod sa mga patakaran. Nandito na ako. Okay ka lang? Relax lang po. Okay lang kami. Wang Ge, talagang mapagkakatiwalaan ka. Dumating na ang supply box. Bilangin ko muna. Wang Ge, Zhang Xiao, anong ibig mong sabihin? Nasayang mo na ang 1,000 lata ng ipis na supply. Ano na naman ang gagawin mo? Wang Ge, sumusumpa ako. Naikot ko na ang kanyang bahay ng lubusan. Ito lang ang natagpuan ko. Kung tayong dalawang panig parehong gusto, baka hindi sapat. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Eto kasi, Wang Ge, si Kong Fei-Fei, ang mga supplies na inutang niya sa akin noon ay halos 1,000 lata ng ipis. Ang mga supplies na ito ay pambayad sa utang. Tama lang. Zhang Xiao, ano bang sinasabi mo? Kailan ako nagkautang sa iyo? Huwag kang manira ng puri. Sa mga nakaraang taon, binigyan kita ng maraming bagay at may lakas ka pang sabihing, hindi mo binigay? Bawat isa ay naaalala ko. Hindi bababa sa 1,000 lata ng ipis. Kasama pa ang interes? 1,000 lata ng ipis ay hindi sapat. Wang Jie, huwag kang maniwala sa kanilang kalokohan. Wala akong utang sa kanya. Kasinungalingan. Sino ba sa buong kapitbahayan ang hindi nakakaalam? Si Zhang Xiao ay alipin mo. Ang mga supplies na ibinigay sa iyo ay kitang-kita. Lahat iyon ay kusang loob niyang ibinigay. Hindi ko naman siya pinahiram. Sino ang nagsabing kusang loob kong ibinigay? Ikaw talaga. Bakit wala kang basihan sa pakikipagtalo? Anong ebidensya mo para patunayan na hindi mo kusang loob na ibinigay? Alam ko na gagawin mo ito, kaya inihanda ko ito. Ito. Ang ebidensya ng iyong pagkakautang sa akin. Tala ng utang. Sa tala ng utang na ito, bawat isa ay may iyong pulang thumb mark. Ano? Nakalimutan mo na ito? Di ba? Fei-Fei, itong tsokolate, ibinenta ko ang dugo ko para dito. Para sa iyo. Kainin mo. Zhang Xiao, huwag mong gawing parang laging libre ang pagkain ko sa iyo. Itong tsokolate ituring mo na lang na hiniram ko ito sa iyo. Fei-Fei, anong hiram-hiram? Sinabi ko na sa iyo. Basta gusto mo, kahit ang mga bituin sa langit, pipitasin ko para sa iyo. Zhang Xiao, mas mabuting malaman mo. Isa ka lang isda sa aking fish pond. Walang pagkakataon na maging opisyal. Alam ko, marami ka ng beses na sinabi iyan sa akin. Pero okay lang, Fei-Fei. Gusto ko? See ya. Zhang Xiao. Naalala ko hindi ka ba ang #1 simp ni Kong Fei-Fei? Bakit ngayon ay gumagawa ka pa ng gawaing ito na parang sinisipa ang nahulog? Wang, ang tagal mong nagsimp, wala kang nakuha. Kaya natural, hindi na magsisimp. Ako at siya, puro interes na lang ang usapan. Sige, dahil sa sinabi mo ngayon, mas mataas ang tingin ko sa'yo. Salamat, Kuya Wang. Ganito, iiwan ko ang mga gamit na ito. Ikaw na ang magdala sa kanya. Hindi ba't maganda para sa ating dalawa? Ngayon talaga. Pumunta ako para kunin ang mga tao. Zhang Xiao, hindi mo to pwedeng gawin. Magkakilala na tayo ng maraming taon. Wala ka bang kahit kaunting pagsasaalang-alang sa akin? Oo nga, matagal na tayong magkakilala. Noong kinuha mo ang mga tao ko, bakit wala kang kahit kaunting konsiderasyon? Zhang Xiao, humihingi ako ng tawad sa iyo. Pasensya na. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Apocalypse na ngayon.
Jiang Shao, hindi mo to pwedeng gawin. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin ngayon. Talaga, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong gawin. To, Lumayas ka. Noong malapit na akong mamatay sa gutom, wala kang pinadala sa akin kahit ano. Ngayon, nasa problema ka. Bakit mo ako inaasahan na iligtas ka? Jiang Shao, nakikiusap ako sa'yo. Kahit anong hilingin mo, papayag ako, okay? Hindi ba gusto mo akong maging asawa mo? Gusto mo bang maging asawa kita? Hindi mo pwedeng hayaan siyang dalhin ako sa Panginoon. Nakikiusap ako sa'yo, Jiang Shao. Totoo ba yan? Ang babaeng ito na si Kong Feifei, inakit niya ako ng matagal. Ngayon ay nagmamakaawa na kunin ko siya. Kaysa dalhin siya ni Wang Ge, ang sumunod sa akin ay ang matalinong pagpili. Hindi pwede. Hindi maaaring si Kong Feifei ay pumasok sa ating tahanan. Kung hindi, muli akong maaakit niya na malilito ng husto. Talaga? Siyempre totoo, Jiang Shao, pakisuyo. Jiang Shao. Ikaw, hanggat tinatanggap mo ako, ang mga utang na iyon ay papawiin na. Hayaan mo si Wang Ge, kunin ang mga gamit na iyon. Nakikiusap ako sa iyo, Jiang Shao. Umalis ka! May asawa ako. Ikaw. Ang mga gamit na ito, kunin mo lahat. Ngunit ang mga utang na iyon, dapat sunugin lahat. See? Ang kahon ng gamit na ito. Katumbas ng lahat ng utang dito. Mula ngayon, wala nang koneksyon sa pagitan natin. Wang Ge, ngayon siya ay sa iyo na. Tara na. Wang Ge, Jiang Shao. Kahit gaano ka sumigaw, hindi siya babalik para iligtas ka. Wang Ge, nakikiusap ako sa iyo. Wang Ge, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ba ako ng oras? Marami akong kaibigan. Kaya kung maari kong ipagawa sa kanila mag-ipon ng 1,000 lata ng ipis para iligtas ako. Pwede ba? Wang Ge, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng oras, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng oras, pakiusap. Anong tingin mo sa Panginoon? Kung kailan ka dadalhin pabalik, ikaw ba ang may sabi? Wang Ge, nakikiusap ako sa iyo. Maging maluwag ka naman. Kahit 1 linggo lang, hindi 3 araw. 3 araw, okay ba? Ako sa loob ng 3 araw. Kaya ko na ipunin nila para sa akin 1,000 lata ng ipis. Iaalay ko sa Panginoon. Bibigyan ko pa 300 lata para sa iyo. Okay ba? Hindi pwede. Ngayon, kailangan ko dalawin ka pabalik. Gusto na kita ng matagal. Hindi alam kung kailan mapagod ang Panginoon sa iyo. At itapon sa amin para paglaruan. Tingnan natin kung may mga kapaki-pakinabang na supplies. Hatiin natin. Tama yung mga lata ng ipis. Huwag na nating kunin. Hindi natin iyon kinakain. Tatay, itong mga ito, ano ang gagawin sa mga lata ng ipis? Ibigay sa mga nangangailangan. Tatay, may kilala akong isang tao na sobrang nangangailangan ng mga latang ito. Sino? Si Dr. Cheng Fang. Dr. Cheng. Ito ay gamot para sa pagpapatatag ng pagbubuntis. Uminom ka ng 1 tableta araw-araw. Pagkatapos ng 3 araw, dapat wala ng problema. Salamat ha, Dr. Cheng. Sa panahon ng apocalypse, lahat tayo ay nahihirapan. Ang batang ito, kung maisilang ng maayos para sa aming barangay, ay isang magandang balita na nakakapagpasigla. Kalahating lata ng ipis.
Hindi ba ito libre ang magpagamot? Libre ang konsulta. Pero, hindi ba nagreseta ako ng gamot? Alam ko na, anong kalokohan tungkol sa puso ng doktor? Hindi ba sinasamantala mo ang apocalypse para yumaman? Sa bahay, ang dami mong lata ng ipis, malamang hindi na kayo maubos. Ano ang sinabi mo? Pinagsapalaran ko ang aking buhay para kunin ang gamot ninyo sa black market. At ibinenta ko sa inyo sa presyong puhunan. Walang tubo kahit piso. At ganito mo pa ako sinisiraan? Isang buntis. Walang magawa, hihingiin mo sa akin kalahating lata ng ipis. Wala. Kunin mo ang gamot mo. Ika. Dr. Cheng, Dr. Cheng, ang gamot na ito hindi namin kayang bilhin. Ibabalik ko sa iyo. Wag na. Itago mo ang gamot na ito. Ituring mong bigay ko bilang regalo sa aking inaanak na lalaki. Mula ngayon, paminsan-minsan pupunta ako para i-check siya. Yakin na ang bata ay maisilang ng maayos. Si Dr. Cheng ay talagang isang magandang pagpipilian. Malapit na rin ang araw ng check-up ni Yiyi. Pupunta na ako ngayon para kumonekta kay Dr. Cheng. Ang delikado sa labas. Paano mo siya makokontak? Huwag kang mag-alala, Lolo. Makokontak ko si Dr. Cheng, hindi na kailangan lumabas. Kailangan lang sa pintuan magbitin ng isang pulang tali. Pulang tali. Si Cheng Fang, si Dr. Cheng, ay sa barangay na ito ang tanging doktor na maaaring maglakad sa barangay ng malaya. Ang kasunduan namin, ang mga pamilyang nangangailangan ng doktor, ay kailangan lang sa pintuan magbitin ng pulang tali. Kapag nakita ng doktor, kakatok siya sa pinto. Ah, ganun pala. Si Dr. Cheng, kahit medyo mainitin ang ulo, pero talaga namang isang mabuting tao. Pero sa mundong ito na kulang sa resources, gusto niyang magpagamot at magligtas. Malamang walang magawa. Kung gagamitin ko ang mga supplies sa supermarket para tulungan siya. Lolo, kumain ng candy. Ang tamis. Basta gusto mo, Lolo. Gusto. Siyempre gusto. Si Xiao Xue, talagang laging naaalala sa akin. Lolo, huwag mo na siyang biruin. Lolo, nagbilang ako kanina. Mayroon ditong mahigit 100 delatang ipis. Ito, talagang lahat ibibigay kay Dr. Cheng? Bakit? Nagdadalawang isip ka? Hindi naman. Siyempre kaya, ang ginagawa mo ngayon, Lolo, ay pagsagip sa buong barangay. Kung mayroon tayong mga supply na ito, baka makaligtas ang lahat sa katapusan ng mundo at magsimula ng bagong buhay. Huwag mag-alala. Kakayanin natin ito. Sino iyan? Ako ito. Fang Fang. Sambitin mo lang, darating na. Nandito na? Dr. Cheng, dumating ka sa tamang oras. Pasok ka. Nasaan si Zhang Xiao? Hinahanap ako? Dr. Cheng, tandang-tanda ko ang schedule ng check-up. Hindi ba't kinabukasan pa? Bakit ngayon ka pumunta? Dinalhan ko kayo ng dot supplies. Yiyi, buntis ka pa. Araw-araw kang kasama ni Zhang Xiao. Walang tiyak na pagkain. Paano naman yun? Ang dilatang ipis na ito. Sayong-sayo na lang yan. Huwag mo siyang pakainin kahit isang kagat. Hayaan mo siyang kumain kay Kong Fei-Fei. Itong batang ito. Ang impresyon ng lahat sa kanya ay nakatanim na talaga. Dr. Cheng, bakit ka umuubo? Ang polusyon sa labas ngayon ay sobrang matindi at lagi akong nasa labas. Magkatrangkaso, normal lang naman yon. Panahon na ng apocalypse. Kahit trangkaso lang, seryoso na rin yan. Naubos na ang antibiotics. Napakamahal ng gamot ngayon. Wala nang makuha. Zhang Xiao, anong gagawin mo? Buntis pa si Yiyi. Araw-araw siyang nagugutom. Pwedeng mamatay yan. 2 pa ang buhay na mawawala.
Ibigay mo sa akin ang delata. Zhang Xiao, tao ka pa ba? Dr. Cheng, ibalik mo ito. Hindi namin ito kakainin. Si Zhang Xiao, sa oras na ito, nagpapanggap ka pa? Hindi kumakain ng dilatang ipis. Ano pa ang makakain? Araw-araw karne, itlog, gatas, apocalypse na ito. Ang tanging makakain ay dilatang ipis. Sakto. Ibinibigay namin sa iyo naghanda ng mga supplies. Supplies. Ikaw mismo ay kusang loob nag-donate ng supplies. Kinakatawan ko. Ang dami nito. Zhang Xiao, saan mo nakuha ang daming supplies? Ngayon, ako ang mga supplies na ibinigay ko kay Kong Feifei. Dati ay naibalik lahat. Zhang Xiao, hindi ka ba biglang nagbago ng target? Hindi ka na sumisipsip kay Kong Feifei at nagsimula ka ng sumipsip sa akin? Tiyak na ganoon. Sa tingin mo, pagkatapos mong hindi maabutan si Kong Feifei, sinisipsip mo na ako? Sasabihin ko sa'yo, iba ako kay Kong Feifei. Huwag mo nang subukan. Ano bang sinasabi mo? Kung gusto mo, kunin mo. Kung hindi, itago ko na lang. Gusto ko. Libre lang. Bakit hindi ko kunin? Zhang Xiao, huwag kang magsisi. Kung sino magsisi, apo siya. Itong si Zhang Xiao, nagbago na ba talaga? Sige, dahil sobra na ang inyong supplies, kaya nyo nang mag-donate. Hindi na ako mahihiya. Sa makalawa, darating ako para mag-check kay Yiyi. Teka, Alam ko nang hindi, ganun kadali. Zhang Xiao, ang bilis mong magbago ng isip. Binibiro mo ba ako? Amoxicillin, saan mo nakuha yan? Dr. Cheng, ano ang amoxicillin? Ang amoxicillin ay antibiotic. Ang gamot na ito sa panahon ng apocalypse ay napakamahal na supply. Talaga bang ibibigay mo sa akin ito? sa ating barangay, ikaw lang, ang doktor. May sipon ka ngayon, di ba? Gusto mo bang pumunta sa bawat bahay at mahawa ang iba? Tama naman iyon. Pero alam mo ba talaga, ang halaga ng gamot na ito? Sa panahon ng apocalypse, napakahirap magpakita ng kabutihan. At itong tao pa ay kinamumuhian ng lahat. Kung mamatay ka, hindi lang mawawala ang ating nag-iisang doktor. Baka mag-iwan ka pa ng virus. Ikaw nga, makakalimot na sa mundo. Mag-move out na ba ako? Ganun pa rin? Makasarili. Huwag kang mag-alala. Bago ka pa mamatay, buhay pa ako. Paalam. Ngayon, gustong gumawa ng mabuting bagay. Bakit napakahirap? Ikaw, kayo, Kino, balak nyo bang kunin din si Dr. Cheng? Napakabuti naman. Siya, isang babae. Napakahirap mabuhay sa katapusan ng mundo. Ginoo, si Dr. Cheng, kahit medyo masama ang ugali niya, pero mabuti naman ang puso niya. At saka, maganda rin ang katawan niya. hindi ba kayo tutol? Paano naman kami tutol? Ginoo, sa pamumuhay sa katapusan ng mundo, mas maraming tao, hindi lang pwedeng magkaroon ng mas maraming gamit na ipamahagi. At saka, sa pagitan natin, mas magkakasundo tayo. Ito ba ang pananaw sa mundo ng katapusan? Mas magkakasundo, tama naman. Pero, kailangan nating tanungin siya. Ang opinyon ni Dr. Cheng, Napakabuti. Sa susunod niyang pagdating, kakausapin natin siya. hindi, huwag magmadali. Hayaan na lang. Malapit na ang oras. Oras na kumain. Ano ang gusto niyong kainin? Paano ang nilagang ribs na may patatas? Oh, Madali kayong alagaan. Ang makasama sila. Ang katapusan ng mundo ay tila. Hindi naman ganoon kahirap pagtiisan. Amoy baboy. Kakaiba. Sa aming lugar, maliban sa Panginoon. Sino pa bang pamilya ang kayang bumili ng karne? Chao Oksue. kie, ye. Nagpapatuyo ka ng damit. Si Zhang Xiao,
Nasa kusina siya. Gumagawa siya ng braised pork para sa atin. Braised pork daw? Ang mga babaeng tinipon ni Zhang Xiao, parang naengkanto, araw-araw nagugutom, pero pinagtatanggol pa rin ang kanyang karangalan. Nakakaawa talaga. Chuji, kung wala naman, uuna na ako. Teka, Xiaoxue. Narito ako, may kalahating lata ng ipis. Kunin mo muna para may maipantawid sa gutom. Chuji, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Hindi namin ito kinakain ngayon. Huwag ka nang magpakaarte. Si Zhang Xiao na walang hiya. Kinuha niya lahat ng gamit at ibinigay kay Kong Feifei. Kawawa naman kayo. Tingnan mo, payat na payat ka. Chuji, hindi na ganyan siya ngayon. Bawal mong sabihin ang masama tungkol sa kanya. Xiaoxu, bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan. Sa aking palagay, dapat mong samantalahin kapag wala si Zhang Xiao, tumakas ng palihim. Ate Chiu, masaya akong kasama si Master ngayon. Hindi ako aalis kay Master. Xiaoxu, sabi ko sa'yo, bata ka pa. Huwag mong tularan sina Ate Yiyi at Ate Mengmeng. Kapag lumaki ka na tiyak na si Zhang Xiao ay gagawa ng paraan para pahirapan ka. Xiao Xue. Luto na ang pagkain. Umuwi na tayo at kumain. Xiaoxu, itong kalahating lata. Kainin mo na agad. Huwag mong hayaang makita ni Zhang Xiao kung hindi ibibigay niya uli kay Kong Feifei. Ang dating may-ari may magandang reputasyon nga. Gumawa ng mabuti pero hinahamak pa rin ng mga kapitbahay. Pero kung si Dr. Cheng lang ang magpo-promote, hindi sapat. Kailangan kong kusang magbago ang tingin sa akin ng mga tao sa lugar. Kung hindi iisipin lang nila na niloloko ni Dr. Cheng ang mga tao. Zhang Xiao, ang kakaiba ngayon. Nandito ka pala sa bahay. Bakit? Hindi ka pumunta kay Kong Feifei mo? Hindi ba wala kang supplies para sa kanya? Pinalayas ka niya. Akin na ang lata. Master, mabuti naman ang intensyon ni Ate Q. Ano ba ang ginagawa mo? Ito ay para kay Xiaoxue, hindi para sa iyo. Ate Q, pinapasalamatan namin ang iyong kabutihan. Pero hindi na namin ito kinakain ngayon. Kumakain kami ng braised pork. Kumakain ka pa ng karne? Si Kong Feifei ay muntik nang papatayin ako. Kahapon, gusto pa niyang ibenta si Xiao Xue. Ako at siya ay tuluyan ng naghiwalay at dati, sinusuyo ko siya ang mga supply na ibinigay ko. Binawi ko na lahat. Hindi ba ako nagkakamali? Si Zhang Xiao ay kaya pang makipag-away kay Kong Feifei, naghiwalay. Sumisikat ba ang araw mula sa kanluran? Lumabas na ba? Tara na, Xiao Xue. Umuwi na tayo at kumain ng karne. Paalam, Ate Q. Pwes, maniniwala pa ba ako sa'yo? Kahit na ang mga supply na ibinigay mo kay Kong Feifei ay nakuha mo na, dapat ay makipagpalit ng ilang lata ng ipis. Sa tingin ko, ikaw ay parang asong hindi nagbabago ng ugali. Halika, tikman mo na. Nagluto ako ng adobong baboy na 2 oras. Tiyak na matutunaw sa bibig. Ang sarap naman ito. Manong, ang iyong pagluluto, saan mo natutunan? Ang aking pagluluto ay kilala sa buong lugar at pinupuri ng lahat. Sino iyan? Ngayon ay si Dr. Cheng na darating para kay Yiyi para sa prenatal check-up. Nagsabit ako ng pulang tali. Malamang darating na siya. Kung ganoon, dumating siya sa tamang oras. Maaari nating si Dr. Cheng kumain kasama natin. Pumunta ako para gawa ng prenatal check-up si Yiyi. Dr. Cheng. Pasensya na. Pasensya na sa inyo. May pagkain ba kayo? Kahit isang subo lang. Ito, ano ba talaga ang nangyayari?
Ito, Dr. Cheng. Tamang-tama ang dating mo. Kakain pa lang namin. Pagkatapos namin kumain, saka mo na gawin ang prenatal check-up kay Yi. Zhang Xiao, ayaw mo na bang mabuhay? Ano ba ang sinasabi mo? Kahit na ayaw ko na kailangan kong isipin sila kung gusto pa ba nilang mabuhay. Zhang Xiao, alam mo ba na ang mga pagkaing ito ay katumbas ng ilang lata ng ipis? Ilan? Ikaw. Itong isang subo ng karne ay sapat para sa isang tao sa isang buwan na lata ng ipis. Hindi ba ito pag-aaksaya ng mga supply? Ano ba ito? Sa panahon ng apocalypse, ganito ba kamahal ang baboy? Kaya naman sinabi ni Renchiu na ako ay parang asong hindi nagbabago. Wala pa akong nakitang taong ganito kaaksaya. Hindi naman ganoon, di ba? Hindi naman to kung ano, isang braised pork lang. Hindi naman to kasing OA ng sinasabi mo. Pero, ngayon, gumawa ako ng pang-5 tao. Kung gusto mong kumain, pwedeng ibigay ko sa iyo ang kalahati. Ayaw ko kumain, Zhang Xiao. Alam mo ba na habang kumakain ka ng karne ilang tao sa labas ang nagugutom? Dr. Cheng. Hindi naman ganoon. Ito ay namatay sa galit. Pagkain. Bilisan mo. Bigyan mo siya ng pagkain. Ano itong amoy? Nasa langit na ba ako? Ang nilaga kong pata. Masarap, di ba? Ikaw? Ang bilis mong gumaling. Baka araw-araw kang nasa labas? Nag-mutate ang genes mo. Zhang Xiao, ano gusto mong gawin? Ano? Kanina iniligtas ko ang buhay mo. Salamat. Hindi ba't 2 araw lang ang nakalipas, binigyan na kita, ng isang batch ng delata? Ilang araw lang ito? Nagugutom ka na ng ganito? Naipamigay ko na lahat. Naubos na. Sa unang araw pa lang, naubos na. Ang mga nagugutom sa ating bayan. Ang dami talaga ng mga refugee. Talagang hindi sapat para ipamigay. Hindi mo man lang naisip. Magtira para sa sarili mo ng ilang lata. Nagtira ako. Pero pagkatapos, dumating. Isang batch ng mga ulila. Hindi ko kayang tingnan lang na sila ay mamatay sa gutom. Yung antibiotics? Ganoon din. Talagang hindi sapat para ipamigay. Wala na tayong magagawa. Kain muna tayo. Zhang Xiao, ano ba talaga? May puso ka ba? Alam mo ba na sa labas ang sitwasyon ngayon? Nakakakain ka pa ba? Ano pa? Sasama ba ako sa kanila na magugutom? Magpapabuti ba sa sitwasyon? Busog na. Para matulungan ang lahat. Bakit ka nakatulala kung hindi ka pa kakain? Si Dr. Cheng ay kakainin na ang sa inyo. Zhang Xiao, may paraan ka ba para matulungan ang lahat? Wala pa sa ngayon, pero siguradong magkakaroon. Zhang Xiao, naniniwala ako sa iyo. Yiyi, pwede bang gamitin ang banyo ninyo? Doon? Teka, Ikaw, ano na naman to? Zhang Xiao, naiintindihan ko. Sa mundong ito, walang libreng tanghalian. Dahil sinabi mong makakahanap ka ng paraan para iligtas ang lahat. Ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo. Sa kondisyon na kailangan mo ring maligo, bago magtalik, dapat maging malinis. Para hindi magkasakit. Anong magtalik? Magtalik. Dr. Cheng, tutulungan kita. Salamat, Meng Meng. Sandali lang. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Lolo, Dr. Cheng handa na siya sa pag-iisip. Hindi na kailangan tumanggi. Tigil! Zhang Xiao, alam ko kung ano ang nasa isip mo.
Sa inyong isipan, ako ba'y isang taong may maliit na ulo na kumokontrol ng malaking ulo? Lolo, hindi ba? Dr. Cheng. Halika. Tingnan mo. Tingnan mo ulit. May 4 akong asawa at lahat sila ay napakaganda. Kailangan ko bang makipagtalik sa iyo ng ganoon kalaking puhunan? Zhang Xiao, ano ang ibig mong sabihin? At inalok mo pa akong kumain. May problema ba ang utak mo? Ikaw ito. Dr. Cheng, isa kang mabuting doktor sa mundo ng katapusan. Sa katunayan, ang bawat isa ay kayang alagaan ng sarili, ay mahirap na at ikaw ay nag-aalaga ng buong komunidad. Sa aking puso, tanging paggalang ang meron ako sa iyo. Walang anumang masamang hangarin. Zhang Xiao, ikaw ay isang gago. Zhang Xiao, huwag kang mag-alala. Pinabayaan ko na ang buong barangay. Alam na ng lahat na ikaw ang nag-donate ng mga delata. Maaaring mabago ng kaunti ang tingin nila sa iyo bilang isang sipsip. Salamat sa iyo. Zhang Xiao, kung maglalakas loob kang sabihin ang nangyari ngayon sa loob ng bahay na ito sa iba, ipaparamdam ko sa iyo ang talas ng aking scalpel. Sa wakas ay nakaalis na siya. Ang dami mong internal monologue ay napakarami. Dahil lang sa sobrang lakas ng personalidad mo po. Ngayon, si Dr. Cheng ay malamang na hindi kanya makakalimutan. Hindi ba sinabi ko na ang kapalaran ng bansa ay responsibilidad ng kusinero? Nababalitaan ko sa basurahan ng kapitbahay, minsan ay may makikita kang mga tirang pagkain. Sana ngayon ay mapalad ako ganun din. Kreto. Delata, ang Panginoon talaga. May natitira pa sa gilid na hindi mo nadilaan. Mutu. Zhang Xiao, tiyak na ipaparamdam ko sa iyo ang halaga. Yeah, Ako, hindi ko ba sinabi? Nang walang pahintulot ko, hindi ka dapat pumasok sa kusina. wala talaga akong magagawa. May pumasok na magnanakaw sa ating barangay. Anong sabi mo? Mali. Nasa supermarket ang lahat ng aking supplies. Ano ang dapat kong katakutan sa magnanakaw? Kumusta na ang barangay ngayon? Sa bahay ni Ate Renq sa tabi, lahat ng pagkain doon ay ninakaw. Tara, puntahan natin at tingnan. Ano bang kasalanan ang nagawa ko? Bilang isang byuda, mahirap na mabuhay sa katapusan ng mundo. Bakit nila ninakaw ang aking mga supplies? Peste na magnanakaw. Huwag mo akong hayaang mahuli siya. Kung hindi, ako tiyak na magsasama kami sa kamatayan. Si Ate Q dati ay tumulong sa atin ng marami. Pwede ba natin siyang tulungan? Ate Q, huwag ka nang umiyak. Meron akong isang luncheon meat na lata. Saglit, kunin mo muna ito. Ipalit mo iyan sa ipis na lata. Luncheon meat na lata. Zhang Xiao, napakamahal nito. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Okay lang ate. Ang pinakamahalaga ngayon ay maghanap ng paraan upang mabuhay sa katapusan ng mundo. Isipin mo na lang itong lata na pahiram ko sa iyo. Ang mga supply na ito ay ipinamahagi pa lang. Itong isang lata ng luncheon meat ay mapapalitan lang ng ilang lata ng ipis. Paano ako mabubuhay?
Ate Chiu. Yeah. May half na repolyo pa tayo sa bahay. Itong lata ng luncheon meat ay hindi gaanong mahalaga sa supply. Pwede bang ibigay natin kay Ate Q ang repolyo? Hindi pwede. Kung biglaan nating ibigay sa kanya ang sobrang daming supply, baka ang magnanakaw ay bumalik. Ano ang gagawin natin? Yeah. Ano ang gagawin natin ngayon? Hintayin nating magising siya. Saka natin pag-usapan. Dalhin muna natin siya sa bahay natin. Si. Ate Q. Saan ako narito? Ate Q, huwag kang mag-alala. Nasa bahay ka namin ngayon. Bahay niyo? Nasaan si Zhang Xiao? Dinala ninyo ako dito nang walang paalam. Hindi niya kayo sasaktan, di ba? Hindi. Ate Q, panatag ka. Si Ye ang nag-utos sa akin na dalhin ka rito. Gising na. Ikaw. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Sakto, luto na ang pagkain. Kainin mo habang mainit. Kanin. At may karne. Zhang Xiao. Talagang hindi kayo kumakain. Dilatang ipis. Sinabi ko na sa'yo ikaw mismo ayaw maniwala. Ngayon, naniniwala ka na ba? Pero isa lang akong balo. At ang aking mga supply ay ninakaw lahat. Itong kanin mo. Hindi ko kayang bayaran. Sino nagsabing bayaran mo? Kung hindi makainin. Ako lang kakain. Kakain ako. Dahan-dahan lang kumain. Walang makikipagagawan sa'yo. Zhang Xiao. Mukhang. Talagang iba ka na dati. Oo naman. Ngayon, sa amin, napakabait na. Ang aming bahay ngayon, hindi kumakain ng kahit isang lata ng ipis. Sa gitna ng katapusan ng mundo, nakakakain ng tunay na pagkain. Sayang, isa lang akong balo. Kahit handa akong ibigay ang sarili ko. Tiyak na si Zhang Xiao. Ayaw din akong kupkupin. Ang supply na ito, hindi ba sa akin? Anong plano mo? Ako. Hindi ko alam. Kung ganun, sa bahay namin kulang ng isang katulong. Kung gusto mong pumunta, magtrabaho sa bahay ko. Ako naman, pwedeng bigyan kita ng kanin. Talaga? Ibig mong sabihin mananatili ako rito bilang katulong. Makakakain ako ng kanin araw-araw. Exact ka. Pero hindi naman kailangan. Basta makakain lang ako. Kahit dilatang ipis. At ako. Hindi ako masyadong kumain. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kahit na gusto ko magluto, pero kumain ng pansit, ay posible rin naman. Sabi mo, bukod sa kanin, may noodles din tayong makakain. Siyempre, kahit na tuyong pansit ang kinakain natin. Pero ang galing ko magluto ng giniling. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba? Oo, Zhang Xiao, simula ngayon, mananatili ako rito bilang katulong. Ihahain kita ng tsaa at tubig, mamasahe ng balikat at binti. Hindi naman kailangan mo lang tulungan si Yiyi sa paghahati ng gawaing bahay. Naiintindihan ko. Ginoo. Mabuti naman at naiintindihan mo. Zhang Xiao. Renchiu. Bakit ka nandito? Narinig ko na may pumasok na magnanakaw sa bahay ninyo. Okay ka lang ba? Paano magiging okay? Ang mga gamit namin. Lahat ay kinuha. Ano ang gagawin mo ngayon? Pero buti na lang may mabuting kapitbahay ako. Si Zhang Xiao ay nagpasya na tanggapin ako. Mabuti rin yan. At least ngayon, kasama mo si Zhang Xiao, may makakain ka pa. Dr. Cheng, naalala ko ang araw ng prenatal check-up. Hindi ba yung makalawa? Bakit ka pumunta ngayon? Tama. Tingnan mo ang utak ko. Nakalimutan ko ang pinakamahalagang bagay. Zhang Xiao, hulaan mo kung sino ang nakita ko. Sino? Kong Fei-Fei. Imposible kung Fei-Fei. Hindi ba siya dinala ni Kuya Wang sa Panginoon? Mula sa Panginoon, nakatakas siya.
Narinig ko na pumasok sa teritoryo ng Panginoon siguradong mamamatay. Paano siya nakatakas? Hindi ko rin alam. Pero nakita ko siya sa refugee zone. Napakahina ng kalagayan niya noon. Kung si Kong Fei talagang nakalabas ng buhay mula sa Panginoon, baka maghiganti siya sa atin? Harapin natin ang anumang dumating. Huwag kang matakot. Kasi yung sitwasyon noon, kaya kong ayusin. Ngayon, kahit bumalik si Kong Fei, siguradong kakayanin natin. Eto, bigyan kita ng candy. Salamat, Ye. Pamilya lang tayo. Wala yun. Lahat ay mayroon. Lahat ay mayroon, ha? Halika. Halika. Halika, Halika. Para sa oras na iyon, hindi niyo ako masisisi na may paborito. May tanong ako. Matagal ko nang iniisip. Masasagot mo ba? Anong tanong? Pero una sa lahat, yung masyadong mahirap, hindi ko masasagot. Mula nang magising ka, ang gastos ng bahay natin talagang nakakagulat. Kahit yung mga supplies na nakuha mula kay Kong Fei ay hindi sapat. Masasabi mo ba sa akin? Kung ano talaga ang nangyayari? Ye. Baka naman may nahanap kang kayamanan na hindi mo sinasabi sa amin. Kahit palagi niloloko mo lang kami, pero ang may supermarket ako, hindi ko naman pwedeng itago sa kanila magpakailanman. Kaya diretso na lang sabihin ko na ang totoo. Sasabihin ko na ang isang sikreto. Sa totoo lang, may supermarket ako. Sa totoo lang, meron akong supermarket. Supermarket. Lolo, ano ba ang supermarket? Hindi nyo alam ano ang supermarket. Ito, supermarket ay supermarket lang. Ito ay isang napakalaking tindahan. May pagkain sa loob. Damit, inumin, mga gamit sa araw-araw. Lahat, meron lahat ng kailangan. Paano ba kayo hindi alam kung ano ang supermarket? Hindi nyo alam. Alam ko ang supermarket. May isa sa aming lugar, pero matagal nang abandonado. Sa loob, maliban sa mga walang laman, na istante wala ng iba. Tama ka. Ang supermarket ko ay ang mga istanting bersyon na puno ng gamit. Ikaw, kaya ko naman mailabas. Napakaraming gamit para sa inyo. Talaga? Saan? Ito. Mahirap itong ipaliwanag sa inyo. Ang supermarket na ito ay ako lang ang makakapasok. Sa labas. Kung anong gusto ko, ay kukunin ko mula sa loob. Jiang Xiao, hindi mo ba, kahit kami, ay hindi mo masabi? Siyempre hindi naman. Sa totoo lang, ang supermarket na ito. Ang supermarket na ito ay nasa isip ko. Kapag gusto ko, maaari akong kumuha sa loob anumang bagay. Talaga, maniwala kayo sa akin. Jiang Xiao, kahit na ikaw ay kamakailan marami nang nagbago, ngunit ang ugali mong magyabang ay talagang hindi nagbago kahit kaunti. Totoo nga, ang katotohanang sobrang imposible. Kahit anong sabihin, parang gawa-gawa lang. Ang mga gamit sa aming lugar ay naubos na matagal na. Kung mayroon nga iyong lugar na sinasabi mo, imposibleng walang nakakaalam. Sabi ko na nga ang lugar na yun ay ako lang ang makakapasok. Ang iba, syempre, hindi alam. Kung ganon. Kayo, bawat isa ngayon sabihin ninyo ang gusto ninyong bagay. Kukunin ko at ibibigay sa inyo. Okay lang? Lolo, kung ayaw mo sabihin sa amin ang totoo, hindi na kami magtatanong. Talaga? Alam nyo ba kung gaano ako nagpasiya para ibahagi itong lihim sa inyo? Ngayon, hindi kayo naniniwala. Ano bang klaseng ugali yan? Lolo, naniniwala kami. Baka gusto mo munang umupo? Hindi. Kailangan ko ngayon maglabas ng kung ano. Sabihin nyo kung ano gusto nyo. Pagkaalabas ko nito, sigurado ba kayong maniniwala kayong may tindahan ako? Cheng Fang, ikaw mauna. Ano ang gusto mo? Gamot? Tama? Kukunin ko para sa iyo ngayon. Gamot?
Li Wei di Huangwan. Naniniwala ka na ngayon? Anong silbi ng Liu Wei di Huangwan? Pero kung babanggitin mo, gusto ko talaga ng isang hearing aid. Hearing aid. Oo nga. Si Auntie Wang ay mahina ang pandinig. Palagi akong ginugulo para humanap ng paraan. Kung makakuha ako para sa kanya ng isang hearing aid, hindi lang malulutas ang problema ni Auntie Wang, makakapaglaan din ako ng mas maraming oras para tumulong sa barangay sa iba pang pasyente. Tindahan ito? Hindi ospital sa tenga. Saan ako kukuha ng hearing aid? Yiyi, ano gusto mo? Lolo, ano ba talaga gusto mo? Kahit ano. Huwag kang mag-alala. Basta meron ako ibibigay ko sa iyo. Kung ganon, gusto ko ng karwahe ng sanggol. Karwahe ng sanggol. Lolo, sa isang buwan, ang aming anak isisilang na. Lolo, sa isang buwan pa, ang ating anak isisilang na. Mabuti ang isilang Xiao Yu. Ano ang gusto mo? Ako, Mas mabuti kung mga gamit pambahay o mga merienda. Sigurado akong makakakuha ako. Lolo, gusto ko lang na ang aming pamilya ay laging magkasama. Hindi ba kayo pwedeng magsabi ng mga bagay na nasa supermarket? Lolo, dinala mo sa amin napakaraming pagkain. Nasiyahan na kami. Kung ayaw mong sabihin sa amin ang pinagmulan ng mga ito, hindi na kami magtatanong sa susunod. Hindi pwede. Kailangan kong maglabas ng isang bagay para patunayan na ang supermarket ko ay totoo. Kung si Renkyu ay lilipat dito, ang mga kama sa bahay ay hindi sapat kung ngayon ako. Sa seksyon ng pamumuhay ng supermarket, kukuha ng kutson, mas mabuti yun kaysa matulog sa sahig. Tumigil lang kayo. Mapapatunayan ko agad na totoo ang sinasabi ko. Siya mula noong huling halos mamatay. Ay ganito na ba palagi? Hindi naman palagi. Pero talagang madalas. Kung hindi, maghanap ako ng pagkakataon para tingnan ang kanyang utak. Kutson 2. Dagdag na supply. Ito. Ang sistema ng supermarket na ito ay may ganito kagaling na feature. Ito ay basic na feature ng system. Tumutulong malutas ang pangunahing problema ng pagkaubos ng resources sa apocalypse. So kailangan ko lang palaging makuha ang tiwala ng mga residente ng kapitbahayan. Ang supplies ng supermarket ay patuloy na mapupuno. Hindi lang iyon. Sa pagtaas ng iyong reputasyon, magkakaroon pa ng mas maraming lugar ang supermarket na magbubukas para sa iyo. Tutulungan kang makaahon sa apocalypse. Talaga? Ang galing! Okay, sige. Unahin muna nating lutasin ang krisis na kinakaharap natin ngayon. Seksyon ng mga kutson at gamit sa bahay. Tandaan ko, nasa. Sa doon. Ang kwarto ay na-upgrade ko ng buo. Maaari kayong umakyat at tingnan kung ano na ang itsura ng kwarto ngayon. Ginoo, ano ang ginawa mo sa kwarto? Umakyat kayo, tingnan ninyo at malalaman ninyo. Oo nga pala. Kanina, noong namamalengke ako sa supermarket, may natuklasan akong bagong binuo na section ng mga appliance sa bahay. Pagpasok ninyo sa kwarto, bawal kayong bumaba nang walang utos ko. Narinig ninyo? Ang mensahe ni Kong Fei-Fei na ihatid ko na wala akong oras para makipagbiruan pa sa inyo. Aalis na ako. Magpatuloy kayo sa inyong ginagawa. Ngayon, pumunta na tayo doon. Tara. Maghintay kayo. Tiyak na gagawin ko kayong magkaroon ng buhay na kinaiinggitan ng mga Panginoon. Sa oras na iyon, ako ay maglalagay ng TV dito. Para kapag kumakain mapanood namin. At maglalagay din ng coffee table dito. Hindi? Maglagay ng mahjong machine. Para kapag naiinip sila, pwede silang maglaro ng mahjong. O ano pa. Pero marunong ba sila magmahjong? Okay lang. Saka naman tuturuan natin sila. Sa gitna ng katapusan ng mundo, makamit ang ganitong buhay ay talagang kinaiinggitan ng mga Diyos.
Ito pa ba ang ating silid tulugan? Paano ito naging ganito? Ito, ang ganitong parang palasyo na lugar. Karaniwan nyo bang ginagamit lang sa pagtulog? Dati kaming apat nagsisiksikan sa isang lumang kutson. Ngayon, ang silid tulugan. Paano naging ganito? Stroller? Talaga bang naghanda ng hiwalay ng stroller? Totoo ba ang sinabi niya? Meron ba talaga siyang isang supermarket na makakapaglabas ng kahit ano? Tiyak na totoo ang sinabi ni Ye. Nakita lang natin. Pumasok siya sa kwarto. Ang aming kwarto. Naging ganito na lang. Hindi nagmamayabang si Ye, may supermarket talaga siya. Ito. Ano ang nangyayari? Kung totoo ang sinabi ni Zhang Xiao, kayo noon, paano kayo nagkaroon ng ganoong kumain ng isang beses na walang susunod na pagkain? Ngayon, isipin mo. Mula nang muntik na si Ye mapatay ni Kong Feifei, siya ay naging parang may kakaiba. Simula noon, nagsimulang maglabas si Ye ng iba't ibang pagkain para sa atin. Meng, ang ibig mong sabihin, si Ye, mula ng araw na iyon, ay nagkaroon ng supermarket. Iyon lang ang posibleng dahilan. Ang kasalukuyang si Ye, siya pa rin ba ang dating Ye? Kahit hindi, ano naman? Ang kasalukuyang si Ye at ang dati, sino ang mas gusto ninyo? Kailangan pa bang itanong? Siyempre, ang kasalukuyang si Ye. Ang dating si Ye, sumunod man sa kanya, hindi naman namamatay sa gutom. Pero ang buhay ay yung tipong kumakain ng isang beses. Walang susunod na pagkain. Pero ang kasalukuyang si Ye, ibang-iba na, hindi lang siya araw-araw nagluluto ng iba't ibang masasarap na pagkain. Para sa atin kundi, gumagawa rin ng paraan para pasayahin. Tayo, ang kasalukuyang si Ye, napakagaling talaga. Oo nga, ang dating si Ye itinuturing lang tayong kasangkapan. Pero kasama ang kasalukuyang si Ye, magkasama. Muli akong nagkaroon ng pakiramdam na tao ako. Ang dating si Ye ay puro pagpapasaya kay Kong Feifei. Ngunit ang kasalukuyang si Ye, hindi lang naglabas ng galit na inipon ng maraming taon, kundi handang tumulong sa ibang tao. Di ayon na. Kung ako ang tatanungin, si Zhang Xiao ay si Zhang Xiao pa rin. Walang dati o ngayon. Tama si Ye ay si Ye. Kung ganyan ang iniisip ninyo, tama iyan. Sa tingin niya, siya si Zhang Xiao at sa tingin ninyo, siya nga si Zhang Xiao. Ang mga kapitbahay naman ay tingin nila, si Zhang Xiao ngayon ay mabuting tao na. Hindi ba sapat iyon? Si Ate Q lang ang may malinaw na pag-iisip. Siyempre naman. Ako, ilang taon mas matanda sa inyo. Noong buhay pa ang asawa ko, natutunan ko ang isang bagay. Sa buhay kailangan lang ang bihirang mangmang. Ano namang supermarket? Basta si Zhang Xiao ay kayang ilabas ang mga bagay na ito para sa inyo. Hindi ba sapat iyon? Salamat, Ate Q. Naiintindihan na namin. Kung sakaling banggitin niya ang supermarket, ano ang gagawin natin? Sinabi niya sa atin niyan, pero hindi tayo naniwala. Hindi kaya? Siya magagalit sa atin dahil dito? Huwag kayong mag-alala. Hindi siya magagalit. Ate Q, may karanasan ka rin dito? Siyempre naman. Kayo napakabata pa ninyo. Hindi ninyo maintindihan ang tunay na kahulugan ng bihirang mangmang. Sa aking palagay, kung hindi niya ito banggitin, magkunwari kayong hindi ninyo alam ang tungkol dito. Hindi ba iyon sapat? Pero kakapakita lang niya sa atin ng kababalaghan ng supermarket. Paglabas natin kung itanong niya sa atin ano ang gagawin natin? Sumabay na lang kayo sa kanya. Ang lalaki hanggang kamatayan ay bata pa. Iyan ang katotohanang minana natin sa mga ninuno. Ang mga lalaki ay madaling patahimikin. Handa na ako. Lumabas na kayo. Bumaba na tayo at tingnan kung ano ang dinala ni Zhang Xiao mula sa supermarket pumunta sa sala. Zhang Xiao, hindi mo akalain na ako, Kong Feifei, ay nakaligtas mula sa Panginoon. Tama? Dahan-dahan lang. Mag-ingat ka. Dahan-dahan. Mag-ingat. Dito na. Tumigil. Liko pa kanan. Ye, ano ba talaga ang ipapakita mo sa amin? Sobrang misteryoso pa. Ngayon pwede na ninyong tanggalin ang mga blindfold.
Ano sa palagay ninyo? Dahil sa mga ito, pagdating ng araw, kapag nasa bahay tayo at hindi makalabas, hindi na tayo mababagot. Ito pala ay telebisyong pwedeng buksan ye. Sobrang galing naman ito. Ano ito? Ito ay mahjong. Hindi ko kilala. At ito naman? Ano naman ito? Okay lang. Kung hindi ninyo kilala, pwede ko kayong turuan. Ito ay poker. Ito ay mahjong. Pareho itong napakasaya. Pagdating ng araw, kapag nasa bahay tayo, hindi na tayo mababagot. May darating na naman. Jiang Shao, hindi mo inakala na kaya kong lumabas ng buhay mula sa Panginoon. Alam mo ba kung ano ang nagtulak sa akin para lumabas? Ang mabuhay para maghiganti sa iyo? Jiang Shao, ngayon, makikipaglaban ako sa iyo hanggang sa huli. Kong Fei Fei. Ano ang gagawin mo? Huwag kayong lalapit. Kung lalapit pa kayo ng isang hakbang, sasaksakin ko agad ang lalamunan niya. Kong Fei Fei, huwag kang magalit agad. Hindi naman kailangan na ganito. Ibaba mo ang kutsilyo. Sa pagitan namin niya wala nang dapat pag-usapan. Nung una, sobrang nagpakumbaba ako sa kanya. Pero binigyan ba niya ako ng pagkakataon? Ikaw ang unang umakyat sa akin. At ngayon, binaliktad mo pa sinisisi mo si Ye Kong Fei Fei. May sentido komun ka ba? Sentido komun? Bakit hindi mo sabihin iyon sa Panginoon? Tingnan mo siya. Makikinig ba siya sa sentido komun mo? Jiang Shao, ngayon dapat kang mamatay dito. Para mawala ang galit ko. Sa totoo lang, may sasabihin ako sa iyo. Ano? Gusto mong magmakaawa? Sabi ko sa iyo, huli na. Hindi ako nagmamakaawa. Gusto ko lang sabihin, dumating ka kanina. Napakasamang timing. Kung gusto mo, tumingin ka muna sa bahay ko. Tingnan mo ang bahay ko kung ano na ang itsura nito ngayon. Jiang Shao, akala mo ba ay maloloko mo pa ako? Sinasabi ko sa iyo, hindi na ako maniniwala sa isang salita mo. Ito ang bahay mo. Oo nga. Kumusta? Kumpara sa bahay ng Panginoon, anong masasabi mo? Bahay ng Panginoon. Ang pinakamaluho na nakita ko. Makinang pang mahjong. Television eto, sa bahay mo. Bakit meron din? Ito lahat ay bigay ni Master Sorpresa para sa atin. Nagbibiro ka ba? Ngayon ay katapusan ng mundo. Paano magkakaroon ng mga bagay na ito sabihin lang ay meron na, ngayon, lahat? Hirap na mabuhay. Sino pa ang magmahadyong manood ng TV? Mali ang pagkakaintindi mo? Hindi ko naman sinabi na hindi ako mabubuhay. Jiang Shao, magpanggap ka na lang. Hindi ko pa ba alam ang ugali mo? Gamit ito para magpanggap. Para lang magpanggap kahit buhay mo'y isakripisyo. Si Mengmeng at sila ay mga kakampi. Maaaring sumabay sa akin, ngunit tanungin mo si Ate Q, ako, Zhang Xiao. Kulang ba ako sa pagkain? Hindi. Si Zhang Xiao ay hindi mauubusan ng pagkain. Sa panahong ito ng katapusan makakain ng 3 beses sa isang araw at laging may karne. Maliban sa Panginoon. Wala pa akong narinig na iba. May pag-asa. Hanggat hindi pa siya nakakain ng sapat, may pag-asa pa ako. Gutom ka na. Narinig ko na tumunog ang tiyan mo. Chiao Chue. Nasa kusina ako. Nagluto ako para kay Yi ng sabaw ng manok na pampalakas. Maghatid ka ng isang serving sa kanya. Tama. Dagdagan ng isang hita ng manok. Sabaw ng manok at hita ng manok. Jiang Xiao, gising ka ba? Ang mga ito. Paano nandito ang mga ito? Ginoo, gusto ka na niyang patayin. Bakit ka pa? Nagbibigay ng sabaw ng manok? Ikaw? Ngayon, kunin mo para sa akin. Zhang Xiao, kung wala ang sabaw ng manok, papatayin pa rin kita. Kukuha ako. Pupunta na ako ngayon. Jiang Xiao, huling pagkakataon ko na ito para sa iyo. Kung walang hita ng manok, papatayin kita agad. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ganun. Para sa isang sabaw ng manok. Isakripisyo ang sarili kong buhay. Biro, pero pwede ba tayong mag-usap? Ibig sabihin, kung si Mengmeng
nagdala ng sabaw ng manok. Bumaba ka mula sa akin. Maraming tao ang nakatingin. Nakakahiya. Tigil na. Sa tingin ko wala kang. Kita ng manok. Talaga? Nakakagulat? Meron talagang sabaw ng manok. Ginoo, okay ka lang ba? Okay lang? Alam ko na, tiyak na may paraan si Ginoo para kay Kong Feifei. Kumusta? Masarap ang sabaw ng manok. Napakasarap. Parang nalaglag ang kilay mo. Zhang Xiao, ano pa bang sikreto mo? Sabihin ko man, hindi naman kayo maniniwala. Tamad na akong magpaliwanag. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na makakaligtas ako sa mundong ito. Zhang Xiao, dahil sa sabaw na ito, kayang kalimutan ang pagtatraidor mo sa akin. Hindi lang iyon, gusto kitang samahan sa pagtatapos ng mundo. Kung hindi ako nagkakamali, kanina lang ay paulit-ulit mong sinasabi na papatayin mo ako. Ang prinsipyong supply ang hari sa panahong ito. Naiintindihan ko. Kung tatanggapin mo lang ako, Galing ka sa bahay ng Panginoon, tumakas ka. kinakausap ko si Zhang Xiao. Ano bang pakialam mo? Tama si Yi. Dahil naubos na ang sabaw, Kong Feifei, alis na tayo. Zhang Xiao, seryoso ka ba? Kanina lang ay muntik mo na akong patayin. Sa tingin mo ba, may puwang pa tayo para mag-ayos? Zhang Xiao, nakikiusap ako sa'yo. Wala na akong iba. Kung hindi mo ako tatanggapin, mapipilitan akong sumama sa mga refugee sa labas at mamulot ng basura. Kasi, kulang talaga kami ng isang taga-ayos. Pero, bago ka dumating, pumayag na ako kay Renkyu na siya ang bahala sa pag-aayos. Zhang Xiao, huwag kang magulo. Ito si Kong Feifei, isa siyang trader na walang utang na loob. Dati kang pa-cute sa kanya ng matagal. Ikaw ang higit na nakakakilala sa kanya. Renchu, ikaw, isang byuda araw-araw na nasa bahay ng ibang lalaki. Wala ka bang hiya? Ano bang sinasabi mo? Ano naman sa byuda? Apocalypse na ngayon. Puro byuda na ang lahat. At saka, wala pa akong 30 taong gulang. Bata pa ako. Zhang Xiao, piliin mo ako. Ako, bukod sa pagtulong sa pag-aayos, kaya ko ring gawin marami pang ibang bagay. Tiyak na mas marami, kaysa sa isang byuda, maraming beses pa. Kung Feifei, walang hiya ka. Ano ba ang hiya? Makaliligtas ba yan sa apocalypse? Tama na. Kung gusto ninyong mag-away, lumabas kayo. Sa bahay namin, wala na rin kayong dapat asahan. Ate Q, pumayag akong tulungan ka dahil noong panahong nalilito ako, sinabi sa akin ni Mengmeng na ikaw ang laging tumutulong sa kanila ng palihim. Kaya kahit anong mangyari, tutulungan talaga kita upang mabuhay sa apocalypse. Tungkol naman sa'yo, Zhang Xiao, susunod ako sa'yo. Kaya kong gawin ang lahat? Basta't payagan mo akong manatili. ikaw ang dahilan kung bakit ako nalilito. Pero, kung gusto mong manatili, pwede naman. Ang sabi ko lang, dapat sa bahay namin, ikaw ang pinakamababang utusan. Lahat ay maaaring mag-utos sa'yo. Hindi ka maaaring tumanggi. Kung pumayag ka, tatanggapin kita. Zhang Xiao, huwag kang masyadong mayabang. Mayabang? Kung hindi ka sang-ayon? Eddie. Umalis ka na. Wag. Pumayag ako. Gusto kong maging ang pinakamababa sa bahay na ito. Basta't gusto mo, payagan mo akong manatili. Zhang Xiao, pakiusap. Ganyan-ganyan lang. Ang galing ng amo. Hindi ko inaasahan. Basta't sapat ang supply ng supermarket. Sa apocalypse, masisiyahan pa rin tayo. Amo, iyon ay dahil mainit ang ating tahanan. Kahit sa apocalypse, basta't mayroon tayong mainit na tahanan kaya nating magtiis. Amo, panoorin mo ang TV. Tapos na ang apocalypse.